Very controversial po itong MAIFIP na budget no tinabi 51.6 billion pesos na ikinagulat ng marami no na biglang yung mga senador kahapon pumirma sila. Nung Sunday tinututulan nila ito ayaw nila di ba? Tapos biglaan na lang umokay sila, pinirmahan na nila. Pero ito naman, 72 medical groups rin, they want it out. So, kayo po, Senator JV, ano ang stand nyo po dito at talaga bang necessary ang MAIFIP na pondo? But I will be biased kasi alam mo naman akong principal sponsor and author of the Universal Healthcare Law. At alam mo naman sa UHC, ang gusto natin, no, yung mga dati kasi yung mga tao, kung maalala mo noon, pumupunta ng PAGCOR, pipila ng PCSO, pupunta sa congressman, sa governor, sa lahat. Talagang pinupuntahan lahat para lang mapagamot no, yung kanya kamag-anak o yung kasama pamilya nila. So, under the Universal Healthcare Law, yung pong PAGCOR and yun ang bawa, PAGCOR and PCSO funds, pinagkaisa na lang natin, no? Inilagay na lang natin into one fund para po diretso na po sa ospital, halimbawa po yung kakailanganin, no? Tapos yung pong kaya nga po patronage politics po ito, gusto rin po natin matanggal na hindi na dapat pumunta sa mga congressman, sa mga governor, mayor. Kaya nga po sana ako personally, itong pondo na MAIFIP, sana kung ganito kalaki, ilagay na lang natin na diretso sa mga ospital at sa PhilHealth, no? Yung mga ospital na nag-implement ng zero balance billing, lalo na doon natin i-concentrate at doon po sa, of course, sa PhilHealth para tumaas lalo yung subsidy, yung subsidy budget, para po maka-cover no, sa mga pasyente. Kaya magiging ako yung bias kasi I think it runs contrary to the very purpose of the Universal Healthcare Law na tanggalin na po yung pag ang pasyente nagkasakit, dapat pagpunta ng ospital, problemahin niya magpagaling. Hindi na kung saan kukuha ng pambayad, hindi na sa PCSO, sa PAGCOR, kay congressman, kay governor, o kay senador, no? So, yan po ang very purpose ng UHC, no? Na alisin na po lahat yun. Magpagaling na lang po kayo dapat sa ospital. Senator JV, follow-up ko lang po dyan. Would you know why the change of mind of the senators? Kasi nga, nung Sunday, di ba, talagang very firm sila na ayaw nila. Kasi nga, sabi nga nila, bakit hindi na lang natin ilagay sa PhilHealth? Although ngayon, si Senator Risa, meron siyang mga sinasuggest na percentage, 15%, ilalagay na lang po dyan sa mga hospital, di ba? Parang may mga safeguards. Pero parang nag-iba yata yung the tune no, of the senators. It changed. Would you know? Unfortunately kasi pati nandito pa ako, no? I would have really wanted to join yung discussion. kami, no? Kasi tulad ng mga ganitong bagay na talagang very close to my heart, sana po nandun po ako. Kaya lang, hindi ko lang, gusto ko rin din alamin siguro sa ating mga colleagues kung ano po nangyari. They must have a reason, no? Pero ako naman, Papi, talagang dati, since the UHC is a 10-year program, it's still a work in progress actually, no? Entering 7th year pa lang naman tayo. Hindi pa siya perfect, no? Maraming mga birth pains na pinagdaanan, maraming challenges, dumaan pa ng COVID, tapos hindi alam ng tao. So, but slowly but surely, it's now improving, no? Meron zero balance billing na. Tumaganda na yung benefit packages ng PhilHealth. Tumataas na yung case rates at yung coverage ng PhilHealth ngayon, no? Dahan-dahan. So I would admit, yung pong MAIFIP before, malaking tulong po yan kasi nga po, while the UHC was still a work in progress, ito kasi diretso, mabilis, no? Yung MAIFIP, no? So I think ang maganda dyan, as the UHC is now already running, hopefully mag-improve further, dapat kailangan na natin i-phase out yung MAIFIP kasi nga andyan na po yung Universal Healthcare Law to take care of everyone.